Good day. Our verse for today is about fake news. Wow, fake news. Sa Tagalog, mapalinlang na balita. Kahit kaluluwa ng tao, ang kaligtasan ng kaluluwa na matatamo natin kay Kristo Jesus ay naapektuhan yung the way we understand things. Ang isang senaryo rito ay makikita natin sa Matthew chapter 28 verse 12. The chief priests and elders bribed the soldiers to lie about the empty tomb. Ang suhol, ang mga saserdote at matatanda ay nagsuhol ng mga kawal bantay tungkol sa walang labi ni Jesus sa libingan. So mga kapatid, no, inipon nila to, ganito pagkasabi sa Tagalog. Pakinggan nyo. At nang sila'y makipagkatipon na sa matatanda at makapagsanggunian na, ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal. So meron lagay o suhol. Yun ang number 1 na ebidensya na nasusulat sa Biblia na nung panahon pa lang yun, nung namatay si Jesus, sabi nila, ninakaw daw ng mga alagad yung katawan ni Kristo. Kasi ganito yon, nung nabuhay muli si Jesus, para sila mga patay, nahimatay sila. Dahil talagang nabuhay muli si Jesus. Pero dahil sa takot nila, kinuwento nila at nalaman ng mga saserdoteng Hudyo o pare at mga matatanda na si Jesus ay nabuhay muli. Kaya lang ito yung kabaligtaran. Yan ang maganda sa Word of God o sa Bible. Yung view ng kalaban at view ng mga bida ay nasusulat. Hindi katulad sa Ethiopian Bible, one-sided lang. Ang Bible talagang totoo. Yung salita nga ni Satanas, nung ahas nabanggit sa Biblia. Yun ang maganda sa Biblia. Yun nyo, pakinggan nyo. Ulitin ko kasi medyo nautal ako doon sa Tagalog At nang sila'y mga kipagkatipon na sa matatanda at makapagsanggunian na, ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal. So uso na dun yung suhol o yung tinatawag sa Ingles, bribery. No? Sa Matthew 28 verse 12. Ito yung kasinungalingan. Pakinggan nyo. The lie. The soldiers were told to claim the disciples stole the body while they slept. Ang kinin na ang mga alagad ni Jesus ninakaw ang katawan ni Jesus habang sila ay nakatulog. Pero ang totoo, hindi sila nakatulog. Nahimatay sila kasi glorified si Jesus. Natakot sila. Yun ang talagang totoong storya. Pero hindi na tayo pupunta ron kasi hahaba. Kaya nga verse for today. Ngayon, sabi dito na tinuruan silang magsinungaling. Ang kasinungalingan na ninakaw daw yung katawan ni Jesus Christ. Ganito po pagkasabi sa verse 13. At magsasalamin lang po ako. Verse 13. Matthew 28 verse 13. Pakinggan nyo Ito ang pagkasabi. Sa Ingles sabi ganito, saying ye, his disciples came by night and stole him away while we slept.
Kita mo, scripted. Scripted na pagsisinungaling. At nangagsabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad, at siya'y kanilang ninakaw, samantalang kami ay natutulog. Pero kung tatanungin nyo ko, practical, sleeping while on duty sila. Kung pakikinggan natin yung katwiran nila. Kaya mga kapatid, mali yung yung sinabi nila. Tingnan mo, ulitin ko, say ye, his disciples came by night and stole him. Tingnan niyo yan. Kaya napakalupit na nangyari to. Nakita nyo? Yun ang kasinungalingan. Scripted na kasinungalingan. Kala mo sa pelikula lang nangyayari yan, may script. Pati pala sa suhulan, meron ding script. Huwag tayong sasama sa mga suhol o pagsisinungaling. No? Kaya sabi diyan, yung pagsisinungaling, talagang kasinungalingan. Dali lang po, no? Ngayon, dahil ganun nga ang nangyari, ito ho yun. Dali. Dali lang po may nagkamali lang dito yung software. So, kasi ganito yun. Yung sa verse 14, binigyan sila ng script kung ano yung idadahilan nila. Para pag dumating nga naman kay Pilate, nalinlang din si Pilate dito eh. Sabi rito, and if this come to the governor's ears, ang governor no, si Pilato, probinsya niya ang Jerusalem we will persuade him and secure you. At kung ito'y dumating sa pandinig ng gobernador, ay siya aming hihikayatin at kayo'y aming ilalagay na panatag. So, pinakita na merong guarantee, safe kayo, hindi kayo mayayari kay Pilate. Pero kung tutusin, guilty sila, sleeping in duty. Nahimatay nga, hindi naman sleeping No? Ano ba sa English yung nahimatay? And they were frozen to death, kung tutusin. Kasi kinibahan sila, nag-rise from the dead talaga si Jesus. Kaya nga hindi nakita yung labi niya Kaya yung resulta, pabor naman sa atin, safe naman tayo, kunin na natin yung pera, kunin natin yung suhol. Yun ang dahilan doon, yun ang resulta, yun yung outcome. So, kinuha ng mga kawal yung lagay o suhol, kaya yung kwento kumalat sa marami. Kaya yung ibang teksto sa Biblia, hindi ma-deny ng mga Ethiopian Bible. No? So, pakinggan nyo itong sinasabi sa Matthew 28 verse 15. No? Matthew 28 verse 15. Pakinggan nyo to. Ito ang pagkasabi. Alam nyo, nung ginawa itong lesson na to, hindi to scripted. Talagang hindi ako pinatulog ni Lord. At sinabi, ganito ang pakinggan nyo, sabi sa Matthew 28 verse 15.
So they took the money as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila. At Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila. At ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nanatili hanggang sa mga araw na ito. Mismo ang Bible ang nagpapatotoo o nagtetestify na nangyari ito. Nagkaroon ng lagayan o suhol o sa Ingles, bribery. So sumunod na sila. Di naman pala tayo mayayari kay Pilate, kunin na natin yung pera. Siguro ganun ang sinabi nila. Hindi sila na konsyensya kasi yung konsyensya natakpan ng tinatawag nating convenience, safety. Maraming Kristiyano ngayon, for the sake of convenience, safety, and fear, nagbabago. Warning sa atin yan. Marami ngayon, kahit saang antas ng pakikibaka ng isang tao, minsan nasusuhulan kasi walang paninindigan. Minsan naman, talagang gusto nila ng pera. Huwag niyong ibenta ang kaluluwa niyo dahil sa pera. Maraming taong nasisira diyan. Hindi natin minamasama ang pera, pero isipin naman ninyo saan kinuha yung pera at saan paraan kinuha. Mag-ingat tayo sa fake news. Fake news na si Kristo ay hindi nabuhay muli. Kaya yung mga aklat na sinasabi nila na nakita raw sa Dead Sea, kasama sa Dead Sea Scroll, yung Ethiopian Bible, mga aklat ng ibang relihiyon ay sinungaling. Hindi mo pwede i-compare sa Bible o the Word of God. Sabi nga ni Pablo, pakinggan nyo ang argumento ni Pablo, hindi lang bilang apostol, kundi bilang abogado patungkol sa pananampalataya. Kasi noon, ang reliyong nakakabit sa gobyerno, yan ang delikado. Sabi ni Pablo, sa mga taga-Korinto, chapter 15, verse 17 to 18. And if Christ be not raised, your faith is in vain. Ye are yet in your sins. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong kasalanan pa. Verse 18. And they also which are fallen asleep in Christ are perished. Kung gayon nga, ang mga nangatulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Hanggang dito na lang po ang ating verse for today. I hope natuto po tayo na suriin ang ating pananampalataya. Kung kayo ay belong dito sa Risen Christ Jesus Bible Church dito sa Caloocan o kaya dito sa Santa Maria, ito po ang katuruan ng Biblia. Kung kayo naman po ay belong sa ibang church, paki-check nyo pa kung kayo ay natututo sa tamang aral ng Biblia. Nauutal-utal na nga ako kasi nagising ako gabi na midnight na nung nirecord ko to. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi ako nagre-reklamo according to the Holy Spirit calling. God bless. Lord, i-bless mo lahat ng mga taong nakakonect sa akin tungkol sa verse for today. Ang mapalinlang na kaaway, Diablo, ay nagkakalat ng mga balita, mga salita daw ng Diyos, maliban sa Bible, kagaya ng Ethiopian Bible,
Nasabi nila si Kristo daw ay hindi namatay sa krus ng Calvary. Pero malaki ang evidence sa Roman Empire na banggit si Jesus Christ as wonderful maker. Minsan napagkamalan pa siyang magician. Ibig sabihin, he existed during the time of Herod, during the time of Pilate. Hanggang siya'y naipako. So maraming haka-haka ang dinadagdag nila na kulang daw ang Bible, napakalupit ng kasinungalingan. Scripted lies, scripted hypocrisy. Check your religion. Check the church you belong kung tinuturo ang Biblia. This is Pastor Vic reporting. Magandang araw sa inyo. Bye-bye!